Sa loob ng marangyang at makapangyarihang tanggapan ng tagapangulo ng koanihan ng asul na dragon, magkaharap ang dalawang iginagalang na matanda. Ang isa ay si Elder Crowley, na may matalim at seryosong tingin habang ibinabahagi ang balitang yayanig sa buong mundo, 200 talent points. Tanong ng tagapangulo, na halos hindi makapaniwala sa narinig. Tumanggo ng buong katapatan at kumpiyansa si Elder Crowley. Tama po, tagapangulo. Ikaw mismo ay naging alamat na nang maabot mo ang 120 points, ang pinakamataas na naitala sa buong bansang Class A. Dagdag pa niya ng may paghanga, ang potensyal ng batang ito ay hindi masusukat ng anumang pamantayan. Lalong nabigla ang tagapangulo at mabilis na itinanong ang pinakamahalagang tanong, kung ganyan kalaki ang kanyang talento, ano nga ba ang kanyang klase? Huminga ng malalim si Elder Crowley, dahan daw ang tumingin ng diretso sa kausap, at ibinunyag ang salitang nagpatigil sa lahat, necromancer. Natigilan at natahimik ng matagal ang tagapangulo. Pagkatapos ay muling nagsalita, puno ng pag-aalala, Elder Crowley, mas matagal ka nang nakikibahagi dito kaysa sa akin. Alam mo kung gaano kritikal ang antas ng klase. Itinuloy niya ang kanyang pangamba, ang tier ng klase ang nagtatakda ng hangganan ng potensyal ng isang tao. Isang C-rank na klase tulad ng necromancer, paanong magkakaroon ito ng ganyang antas ng kakayahan? Ngunit biglang lumitaw ang isang ngiti sa labi ni Elder Crowley, puno ng pagmamalaki sa natuklasan. Tagapangulo, iyan mismo ang punto ng lahat. Sabi niya, ang batang ito ay nagawang wasakin ang mga limitasyon na itinakda para sa kanyang klase. Nanlaki lalo ang mga mata ng tagapangulo, ang kanyang bibig ay bahagyang bamuka sa matinding gulat. Ibig sabihin, nakamit niya ang isang bagay na hindi pa nagagawa ng sinuman. Lumapit pa ng kaunti si Elder Crowley, tila ibinabahagi ang pinakamalaking lihim, oo. Ang karaniwang necromancer ay nakatali lamang sa mga patay, ngunit ang batang ito ay may kakayahang lumikha ng sarili niyang hukbo, at lumalagpas sa bawat inaasahang hangganan. Sa wakas ay naintindihan na ng tagapangulo ang bigat ng sinabi. Tumingin siya sa malayo, puno ng bagong pag-asa at pagkamangha, kung gayon, hindi na siya karaniwang necromancer. Siya na ang pinakamalakas na nilalang na makikita pa natin. Lalong seryoso ang mukha ni Elder Crowley habang dahan daw ang ibinubunyag ang pinakakahanga-hangang katotohanan. Nakamit niya, ang walang hangganang pagtatawag ng mga nilalang. Isang kakayahan na hindi kailanman naisip na posible para sa isang C-rank na klase. Nanlaki ang mga mata ng tagapangulo sa gulat, halos hindi makapaniwala sa narinig. Walang hangganang pagtatawag, ibig sabihin, basta may sapat na lakas ng mahika, kaya niyang pamunuan ang buong hukbo ng mga patay ng mag-isa. Ngunit hindi pa rin siya lubos na nakakapanatag, at mabilis na nagtanong, nasuri na ba natin kung may kinalaman dito ang ibang bagay? Tulad ng isang hindi kilalang alamat na kagamitan. O kaya ay isang gamit na nagagamit lamang ng isang beses. Umiling si Elder Crowley nang may katiyakan, nang magkita kami, sinuri ko na siya. Ang tanging gamit niya ay isang karaniwang tungkod lamang. Napahawak ang tagapangulo sa gilid ng mesa, ang kanyang puso ay puno ng pagkamangha at paggalang. Isang henyong winasak ang mismong sistema ng mga klase. Kailangan ko siyang makita, ngayon din. Mabilis siyang tumingin kay Elder Crowley, puno ng pagmamadali, nasaan siya ngayon? Tumingin si Elder Crowley sa malayo, tila nakikita ang hinaharap ng batang ito. Ibinigay ko sa kanya ang susi ng pagpapala. Sa ngayon, sinusubukan niyang pasukin ang pintuan ng pagpapala. Lalong nag-alala ang tagapangulo at yumuko ng bahagya. Kapag nasa loob na iyon, kapag may mangyaring masama, hindi natin siya matutulungan kahit kailan. Ngunit tumanggo ng mahinahon si Elder Crowley, huwag kang mag-alala, tagapangulo. Binalaan ko na siya sa lahat ng panganib, at sinabihan siyang sumama sa isang kasamang tagapag-alaga. Sa isipan ni Elder Crowley, lumitaw ang imahe ng walang katapusang hukbo ng mga kalansay at mandirigmang patay. Sa lakas na taglay niya, kahit sinong tagapag-alaga ang kasama niya, ay sapat na upang mapanatili siyang ligtas. Nakaupo ang tagapangulo habang nakatanaw sa malawak na lungsod, ang kanyang isip ay puno ng bagong pag-asa. Isang necromancer na kayang magtawag ng walang hangganan, maaaring ang batang ito ang maging susi ng bansang A upang makaligtas sa darating na malaking digmaan. Biglang nagbago ang eksena,
isang malakas na ugong at kislap ng asul na liwanag ang bumalat sa buong paligid, isang nakakabinging kalansing at pagsabog ang umalingaw-ngaw. Clank! Ang matibay at makapal na salamin na bintana ay biglang nabasag ng nakakabulag na asul na kidlat, tila may naghahangad na wakasan ang lahat ng pag-asa. Tumama ang kidlat ng direkta sa likod ni Pluto. Napaatid siya at halos bumagsak, ngunit hindi siya tuluyang bumigay, nanatili siyang nakatayo sa gitna ng panganib. Sa ibabaw ng matayog na gusali, nakatayo ang isang misteryosong mandirigma na may hawak na kakaibang pana. Mahinahon niyang sinabi, tinanggal na ang target. Ang tingin niya ay puno ng kumpiyansa, tila sigurado siyang tapos na ang lahat. Ngunit biglang napabuntong hininga siya ng may pagsisisi. Sayang, huli na ang dating ko. Maaari sana akong makakuha rin ng susi ng pagpapala. Hindi niya alam na ang kanyang akala ay malayo sa katotohanan. Lumitaw ang isang madilim na ngiti sa kanyang labi. Halina't panoorin natin ang palabas, plano niyang maghintay na lamang sa mangyayari. Dagdag pa niya, puno ng pagmamalupit, maghintay tayo hanggang sa gumapang palabas ang kanyang mga kasama at makita nila ang kanyang bangkay. Sa isip niya, walang sino man ang makakaligtas doon. Biglang nagbago ang hangin, isang malakas na ugong ng lila na kidlat ang bumalot sa buong paligid. Swish! Ang mismong lupa ay nagkabitak, tila naghahanda para sa isang bagong pagbabago. Lalong naguluhan at nag-alala ang misteryosong mandirigma. Sarado na ang pintuan ng pagpapala, pero wala pa ring lumalabas. Huwag mong sabihin, nagsisimula na siyang matakot sa maaaring mangyari. Sa loob ng wasak na silid, nakita niya ang binata. Ang batang ito ay pumasok ng mag-isa at nakalabas pa ng buhay. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Napahinga ng malalim ang binata, habang dahan-daw ang ibinababa ang kanyang ulo. Halos hindi ko na ito nakayanan. Isang malapit na panganib na nagpatibay pa lalo sa kanyang determinasyon. Nakabalot sa kanya ang nagniningning na itim at asul na liwanag ng nether form. Bulong niya ng may halong takot at pasasalamat, kung wala ang anyong ito, bangkay na sana ako ngayon. Ito ang tanging dahilan kung bakit siya nakaligtas sa nakamamatay na palaso. Naaalala niya pa rin ang biglaang panganib, paglabas ko sa pintuan, may palasong hamampas agad sa aking likod. Isang nakatagong pag-atake na walang babala, na tila naghihintay lamang sa kanyang paglabas. Napapikit siya ng mariin habang damang-dama pa rin ang takot. Naranasan ko ang halos kamatayan ng walang kahit anong dahilan. Ang galit ay unti-unting namumuo sa kanyang puso, hindi siya papayag na maging biktima lamang. Biglang nagbago ang lahat. Ang kanyang mata ay nagliwanag ng nakakatakot na pulang liwanag. Ngayon nagalit na ako, ipinapakita ang kakayahang, kasanayan, tingin ng kamatayan, isang kapangyarihang nagmumula sa kailaliman ng mga patay. Sa kabilang panig, namutla ang misteryosong mamamana habang nakikita ang nakakatakot na tingin. Yung mata na yan, ano ang kalokohan na yan? Ang pulang liwanag ay tila nagdadala ng kapahamakan at kamatayan. Nanginginig na siya sa hindi maipaliwanag na takot. Imposible, tinamaan ko siya, sigurado akong tinamaan ko siya. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang tiyak na pagpatay ay nabigo lamang. Hindi siya makagalaw kahit anong pilit. Bakit hindi ako makagalaw? Ang takot ay bumalot sa buong pagkatao niya, ang epekto ng katakutan ay nakapalibot sa kanya. Pilit niyang pinipigilan ang kanyang pagkabalisa. Kalmado lang, sabi niya sa sarili. Malayo tayo sa isa't isa. Hindi niya kayang panatilihin ang kontrol habang lumalapit ng sabay. Sinusubukan niyang hanapin ang kahinaan ng kalaban. Lalong tumibe ang kanyang determinasyon. Kapag natagalan ang kontrol niya, may napakarami akong paraan para patayin siya. Ipinagpapalagay niyang hindi magtatagal ang ganyang kapangyarihan. Nakita niya ang binata sa bintana ng gusali sa ibaba. Kailangan ko lang itong pagtiyagaan. Handa siyang maghintay hanggang sa maubos ang lakas ng kalaban, ngunit hindi niya alam kung gaano kalalim ang tunay na kapangyarihan ng isang walang limitadong necromancer. Nakatingin ng matalim ang binata, tila pinag-iisip ang nangyari. Balak ko sanang magpanggap na patay at akitin ang mamamatay tao na lumapit, hindi ko inasahan na ganyan siya kaingat. Nabigo ang kanyang unang plano, ngunit hindi siya naiwang walang pagpipilian. Biglang lumitaw ang isang nakakatakot na balangkas na mandirigma, hawak ang matalas na espada. Mabuti na lang at laging may plan B ako. Swoosh! Sa isang iglap, ipinatawag niya ang kanyang hukbo ng mga patay.
Namutla sa gulat ang mamamana. Mandirigmang necromensya, paano nakarating dito? Hindi niya maunawaan kung paanong nakapagpadala ng tulong ang kalaban kahit napakalayo nito. Bago pa siya makagalaw, tumagos na ang espada ng balangkas sa kanyang likod. Slick, damaloy ang dugo at napahawak siya sa sugat, hindi makapaniwala sa nangyaring pag-atake. Biglang naglaho ang epekto ng nakakatakot na tingin, tinanggal ang katakutan. Ngunit huli na ang lahat, ang balangkas ay nabasag na, at ang asul na liwanag ay umiikot sa paligid. Whoosh! Isang malakas na ihip ang hamampas, at mabilis na napalitan ng bagong lakas ang eksena. Tumayo siya ng tuwid habang nakapalibot ng nagniningas na asul na liwanag. HMP, nasa antas 18 ako, kahit walang tagapagtanggol. Akala mo ba kayang basagin ng isang hamak na balangkas ang aking depensa? Ngumisi siya ng masama, tila panalo na. Wala na ang kontrol. Panahon na upang gawing palasong pako ang batang iyon. Handa na siyang maghayganti ng buong lakas. Ngunit biglang nanlaki ang kanyang mga mata at namutla ulit. Bakit? Isang pamilyar at nakakatakot na pakiramdam ang muling bumalot sa kanya. Muli niyang nakita ang nakakatakot na pulang mata na tila nagmumula sa kailaliman ng impyerno. Yung mata na yan naman. Alam niyang hindi na ito laro, ang tunay na kapangyarihan ay nagsisimula pa lamang lumabas. Nasa ibabaw ng binata ang napakalaki at nakakatakot na anino ng pulang liwanag. Yung mata na yan naman. Ang buong paligid ay tila nababalot ng hangin ng kamatayan, at ang binata ay nakatayo ng matatag sa gitna nito, hawak ang kanyang nakikintab na itak. Muli niyang ipinakawala ang pinakamapangyarihang kakayahan, kasanayan, tingin ng kamatayan. Ang mga pulang ugat ng kapangyarihan ay kumakalat mula sa kanya hanggang sa langit, tila isang higanteng kamay na handang humawak at pumatay sa sinumang kalaban. Walang sino man ang makakaiwas sa hatol ng kanyang tingin. At dito muna nagtatapos ang ating recap. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like ang video, mag-comment ng iyong opinyon, at i-subscribe ang channel para hindi mo mamiss ang susunod na mga kapana-panabik na manhwa recap. I-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa bawat bagong upload. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Hanggang sa susunod na recap, ingat, at magkita-kita tayo sa susunod na kabanata.